New Year. This is our first Sunday. And baka po gusto ninyong mag-share kung ano po yung Sabi nga po niya, kabutihang ginawa bad ng or Panginoon good sa atin. things happen will work together for good to those who love God. Amen? Amen. So let us now call on Brother Joel to share the Word of God for us. Amen po. Glory to God. Ano pa bang dapat kong sabihin nasabi niyo na lahat ng testimony. I think I just need to conclude, dahil sa dami ng mga blessings, sa dami ng mga sinabi po ng mga kapatiran, ay busog na tayo sa salita ng Panginoon. Gusto ko lang i-share yung lagi ko itong nayana sa mind ko na merong isang pastor na nag-prepare siya ng evangelization. No? Nag-prepare siya na magsasalita siya sa maraming tao. And everything was prepared, yung venue, yung time. And then dumating na yung time ng evangelization niya. Ang nangyari, lumakas yung ulan. Bumagyo. Tapos, ang nangyari ngayon, yung mga tao sa labas, lampas-lampasan lang, walang pumapasok. Kasi bagyo nga, tapos siguro wala nang interest yung mga tao. And then, merong isang tao na I think sumilong lang siya. Sumilong lang dun sa church. At pumasok siya, kasi nakasilong nga. And then, yung time na yun, ginamit ng pastor. Hindi niya naisip na wala nang tao. Siguro dapat hindi na ituloy. Parang sinasabi niyo kanina, kukunti lang tayo. No? Wag na nating ituloy. Kasi, hindi ito yung prepared na kaisipan. Pero ang ginawa ng pastor, instead na mag-back out siya, ang ginawa niya, tinuloy niya. At yung piniprepared niyang sermon, yung piniprepared niyang program, ituloy niya yon and he gave his best. Nag-preach siya na as if marami yung nakikinig, as if na marami yung pumapasok sa church. And you know what happened? That guy who entered the church, he accepted the Lord. Tapos po, yung kaisang-isang tao na yun na tumanggap sa Panginoon, later on, naging evangelist. So, ilan tayo ngayon? Ang dami natin magiging evangelist. Glory to God. Amen, no? Kaya yung lesson lang natin dito is like, as we were all saying, focus, give your best to God, no looking left and right, just focus to God, and everything will be done in purpose. Meron pong binabahagi ang Panginoon sa atin na sometimes we look down on it, pero ang Lord ay meron pong pinaprepare sa mga puso natin. Let's pray. Lord, maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig at ang pagninilay-nilay ng iyong mga salita. O Panginoon, aking bato at aking manunubos. Amen. Yung po nabanggit yung mga testimony, sabi ko, tama-tama. Ito talaga rin yung magandang message to start the year, 2026. No? Nung bata pa ako, ang tagal, siguro, ewan ko baka, nung bata pa ako, baka hindi pa kayo nabubuhay nun. Pagka sa eskwela, pagdating ng Christmas vacation, after ng Christmas vacation, we always ask ng mga teachers, okay, mag-prepare kayo ng New Year's resolution. So, gagawa kami ng mga New Year's resolution, and then di-discuss, and then titignan ko ano nangyari. And for us Christians, I think the 2026, the start of 2026 is always a good start to have a fresh start, to have a new beginning. And for us to do that, we should look back dun sa 2025 o yung previous years
na nakita natin. And looking back of those things na nangyari po sa buhay natin, we should always count our blessings. And when we say we count our blessings, it is like the inventory, spiritual inventory of what God has done to our lives, no? Count our blessings. Pero pag blessings, parang naisip natin, what are blessings? Para for most of us, blessings is like a tangible thing, like cars, houses, money, alahas from Dubai. parang gano'n blessings, no? Pero ang blessings is not those tangible things only. I'm not saying those are not blessings, but they are all blessings from the Lord. Sabi ng Psalms 34:1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Meaning, lahat po ng nangyayari sa buhay natin, we should count it as a blessing. Either big or small or in betweens. Not only the big ones, not only the small ones, but in betweens. Lahat po ng nangyayari sa buhay natin, let us count it as a blessings. Sometimes blessings are, we think na parang automatic lang, like yung hangin na binibreathe natin. The air we breathe is a blessing. Sabi nga nating kasabihan, every gising is a blessing kasi we're still breathing air. But we should be grateful sa mga bagay na katulad po nito. Yung pong body natin. Marami sa atin nag-work sa hospital. Alam niyo yung mga nakapila, naghahanap ng mga kidney replacement, yung mga, ano pa ba yung mga ibang replacement dyan, mga, ano tawag doon, yung sa loob ng bone marrow, di ba? Be grateful to God dahil we have our own body. So not to looking little to those people na disabled po, no? But we should be grateful to God that lagi po nating maisip ang body po natin is already a blessing from God. And also, the ability to freely worship God na ginagawa po natin ngayon. Ako po, galing po akong Saudi. Meron pa po ditong alam kong galing din ng Saudi. During our times, ng Saudi boy pa ako, nung di pa kayo pinapanganak, ano kami, underground church. Ang Saudi namin, ako po, yung aming church, wala kaming ganitong open. Yung kwarto lang na inupahan na punong-puno ng egg tray. Kasi para ma-soundproof yung building. Alam mo, egg tray, no? Iriyan, no? Yung mga dalagaan na itlog na tawag doon. Hindi yung mga plastika, yung parang papel. Para ma-soundproof yung lugar. Kasi nga, hindi nga free mag-worship. At papasok kami, dala-dalawa lang, madilim pa, tapos meron pang bantay. In other words, hindi po katulad ng blessings na nakukuha po natin ngayon na we are freely worshiping God. Isa pong isang malaking bagay. And not only in Saudis, no, yung time. Kasi ngayon, salamat po sa Panginoon kasi malaya na rin ang Saudi. Meron na rin mga churches ngayon doon na open na po. Kaya po yung mga pinapanalangin namin noon na magkaroon po, ma-open ang puso ng mga tao doon ay nangyari na. Naaalala ko yung pastor namin, nahuli pa yun, napauwi pa ng Pilipinas dahil lang sa pagkakaroon ng fellowship. Pero glory to God, praise God, nabago po yun at nagkaroon ng bagong sistema ang Saudi, hindi po yung sistema ng hari at ngayon open na po. Tingnan po kung ganyan kumikilos ang Panginoon. No? Kaya blessings lahat yan. Isipin po natin na blessings lahat yan. And it's really impossible to count all the blessings of God. It's really impossible to count. Hindi po natin mabibilang yan dahil po ang blessing po ng God is really endless. No? At wala talagang katumbas. No? Matchless
sa buhay po natin, I'm sure marami kayong mga blessings sa buhay nyo. Marami kayo. And ito po yung sinatawag kong note to self. Ano yung note to self? Yung parang inaano mo yung sarili mo, no? Yung binabasa mo sa sarili mo yung mga nangyari sa'yo. So, looking back for these blessings, at lahat po na sinasabi natin, big and small and in-betweens, there are things na hindi rin po ganong kagandahan. As a Christians, we are not guaranteed to have a peaceful life all the time, na lagi tayong maraming pera, or magaganda po ang katawan natin. Minsan, nagpe-fail po, katulad itong mga last month, puro may ubo tayo. Wala yatang hindi nadali ng flu rito, no? So, pag nakita po natin itong mga blessings na to, in betweens, syempre po, kailangan din nating tignan yung pong nangyari sa atin. We should learn from our mistakes. Yung mga nakita po natin sa buhay natin, I'm sure, marami po tayong naranasan na buhay na nangyari po to. But, yung mga testimony kanina, di ba, puro ganyan eh. Learning from mistakes, no? Binabalikan yun, and then, nagkakaroon po tayo ng bagong kaisipan pagka po nakita po natin yung dati nating naranasan at binalikan natin yun, and then from there, nakita po natin kung ano po yung magandang magbibigay po nun sa ating buhay. Learning from mistakes is like pagiging matured, no? Increase our maturity. Nagkakaroon po tayo ng maturity kasi we learn from our mistakes. Hindi na po natin babalikan yan. Hindi na po natin gagawin uli yan kasi nakita na natin yung pagkakamali po na ginawa natin. No? And then we were able to think kung paano magpaplano na tayo para maiwasan yan, no? O paano harapin yan kung sakaling dumating man. Sometimes, maraming dumarating sa ating bagay eh. And it's for us to think, no? Kung paano natin i-accept yung dumarating sa buhay natin. And I'm saying happiness is a choice. Pag may dumarating sa ating pagsubok, may dumarating sa ating mga bagay na ganyan, it's our choice na kung saan natin nilalagay yung sarili natin. But we can choose to be happy at the same time. Knowing God is there. Knowing God is with us. No, I know it's so easy to say, no, but it's hard. But we can choose to be happy. No, we can choose to be peaceful. Kahit na po dumarating mga bagay na yan. Kung may dumarating mga chismis sa atin, we can choose to be marites. Di ba? Or we can choose to ignore, just to ignore. Huwag nating pansinin, di ba? It's our choice. So from those things, kung ano man naging epekto nun sa buhay natin, learn from those mistakes, magandang dali natin yan para po lumago po yung ating buhay. Harapin natin itong bagong New Year ng ibang vision, no? Kung nakita man natin, yan na naman to, alam ko na gagawin ko rito. No, ito na naman to, alam ko na kung paano I will choose to be happy. Because alam ko na mas maganda kung laging sa Panginoon ako magpo-focus. Hallelujah. Never give up after mistakes, no? Yun pong pinakamaganda. Never give up after mistakes. Kasi po maraming mga pagkakataon na ang ibang mga desisyon pagka sumobra ng nag-give up na. For example, sa disipulo po ni Jesus Christ, si Peter, dininay niya ang Lord 3 times, di ba? Sabi nung bago tumilaok yung manok, Peter will deny God. Nangyari po yon. And then, what happened? After naman nun, nagsisi po si Peter at nagpatuloy po siya. Hindi po siya bumalik dun sa mistake na yon. Pero ang isa pong kabila nitong mistake nito is Judas. Ano pong ginawa ni Judas? Pinagkanulo niya si Lord, si Jesus Christ. It's a mistake. Ano pong ginawa niya?
alam niyo na po kung anong ginawa niya. Which is, so you can see the difference between the two, Peter and Judas. No? They both have the mistake of denying, of, let's say, inano nila ang Panginoon. Pinagkano nila ang Panginoon. Pero si Peter, nagrepent, and then he continued to preach the gospel. Judas, I don't know if he repented, but then still, he took his own life. Are we Peter? Are we Judas? It should be Peter. No? Never give up on our mistakes. Proverbs 24:16, for the righteous falls 7 times and rises again. Ulitin po natin. For the righteous falls 7 times and rises again. But the wicked stumble in times of calamity. So, be a wise man, be a righteous man, even though we fall, mga testimony naman kanina, kung tayo po nagpo-fall, let's just tayo uli. Sabi ni sister, tayo uli. Diba? Mag-ano ulit tayo, magsimula ulit tayo, at huwag tayong titigil, at huwag natin itong iyakan, huwag tayong tumigil dyan, kundi ipaglaban po natin yan. Amen. Don't keep returning to those mistakes. Huwag na po nating balikan yun. No, huwag nating balikan. Kung alam na nating dangerous yan, huwag na nating balikan. Dangerous na nga, babalikan mo pa. If you fall before, you might have the chance of falling again. So, huwag na po nating balikan yan. Sabi ng Proverbs, like a dog that returns to its vomit, parang kinain mo yung sarili mong suka. No? Saka daw yung mga baboy na marumi at nilinis, bumabalik pa rin sa putik. So, that's not to be like that. Huwag natin pong balikan ang ating mga mistake. And don't dwell on those mistakes which be dangerous, but instead, move forward. Press forward. Yun lang po ang kailangan natin gawin. Sabi ni Brian, atras ka, pero mag-forward ka rin. Kaya nakakatuwa kanina mga testimony, parang yun na yung message natin eh. No, lahat kayo is blessing. Ang Philippians po, sabi po, brothers and sisters, I know that I still have a long way to go, but there is one thing to do. I forget what is life, as they were hard as I can to reach the goal before me. Meron pong goal. Sabi nga, let's run the race. No? Ang alam naman natin na pag nandun tayo sa finish line is yun po ang Panginoon. The blessings of God. So yun po yung parang note to ourselves. And I remember, meron pong mag-ama na nagtuturo po siya ng magbisikleta dun sa batang babae. Have you experienced that? Turuan niyo yung anak niyo magbisikleta. Di ba, yung tatay, hawak yung isang manibela, ang tawag daw, manibela ba yun? And then, pero yung paa niya, naka-gear naman dun sa dulong wheel. Kasi ayaw niyang ma-out of balance yung anak. Tapos yung anak naman, nasa pedal lang ng pedal. No? Ang contrary niyan, pagka nag-aaral pa lang ang bata, ako naranasan ko yan kasi nag-aaral din ako mag-bike. Yung takot ng bata, yung takot ng anak niya, gano'n na lang. Kasi hindi ka pa marunong eh. Pero yung tatay naman, yung bata, takot na takot. Yung tatay naman, natatawa. No? Yung anak, takot na takot. Baka ano mangyari sa kanya, yung tatay man, tawan-tawa. Kasi, alam ng tatay na it's gonna be okay. Similarly sa buhay po natin. Parang tayo yung anak na nakasakay sa bisikleta, nag-aaral pa lang. Pero ang tatay po natin, si God, nandiyan sa tabi natin.
Although our vision, yung pong road or yung hills, might be big and scary, pero alam po ng tatay natin na it's gonna be okay. Tuturuan niya tayo at bibigyan niya tayo ng leksyon para po matuto tayong magpatuloy sa buhay natin. That is our note from God. God promises, as revealed in the Bible, are assurance from God to His people. Tayo po yun. Offering hope, guidance, and support in various aspects of life. Ano po itong mga note from God? Alam na po natin ito lahat. A note from God, from the Bible. God is faithful. One note from God is His faithfulness. God is faithful to fulfill His promises. As Numbers 23:19 said, God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Sa buhay po natin, I'm sure naranasan natin sa mga testimony natin kanina, God has been faithful all the time in our lives. Faithful na faithful po ang Panginoon. Hindi po natin ito makakaila sapagkat nararanasan po natin to, ang kanyang faithfulness. Number 2, God's promises also is His love and protection. Love and protection. One of the most important promises is that nothing can separate us from the love of God. Sabi po ng Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Should tribulation, distress, persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword. Kahit po, lahat po yan negative. Pero it will not separate us from the love and protection ng ating pong Panginoon. Next is hope and purpose. God has a plan for each believer. Sabi po ng Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the thoughts that I think towards you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. There is always hope, and there's always God is always doing something. Lagi po nating isipin, hindi pa po tapos ang Panginoon sa buhay natin. When something happened to us, God is not yet done. He is going to do something about it. There are some things na negative ang dating sa atin, pero because of hope na binibigay po ng ating Panginoon and His purpose, nagbabago po yung mga bagay nito. Ano po yung mga naisip nyo na katulad nun na parang maling-mali na pero binabago pa rin ng Panginoon? Nagkakaroon siya ng hope at nagkakaroon siya ng purpose. And that is ang gusto pong mangyari po ng Panginoon sa buhay natin. Next is provision and strength. No, He promised to provide your needs. Thank you po, sister. And give strength in difficult times. That is His promise. Provision and strength. He will provide. See, pag tinignan natin itong mga promises ni Lord, overwhelming. Ang dami-dami. All we need is just to claim it. No, all we need is just to grab it. Then it's already there. And we are His people. We are His children. No, this is our privilege to ask our Heavenly Father for all these blessings. Kaya po, sabi ng Philippians 4:19, and my God shall supply all your needs according to the riches and glory of Jesus Christ. Hallelujah. So nandyan lahat ang Lord, nandyan lahat ang kanyang provision sa atin. And also, He is there
for forgiveness. Ito yung pinakamaganda. Forgiveness and restoration. Anyone in Christ is a new creation. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, the old has passed away. Behold, the new has come. Forgiveness and restoration. Looking back to ourselves, to our note to self, marami po tayong pagkukulang sa Panginoon. But God's forgiveness is always there. No? He is always there to forgive us. He is always there to restore us sa mga weakness po natin, to restore us from all the shortcomings. Imagine, nagkamali na tayo kay Lord, pero siya pa rin gumagawa ng paraan para bumalik tayo sa Kanya. Yan po ang pagmamahal ng ating Panginoon. God is also promised to heal us. Amen, Lord. Kailangan po natin ito. Healing. Sabi, by His wounds, we are all healed. Is the promise of God. Just claim it. Claim it. No, say, I receive it, no? Claim it. Lahat po yan. Hindi lang sa sarili natin, let's also pray for our families. Na nasa ano ba, kung ano pa mga karamdaman. Yung, I remember nung mga prayer meeting po natin, it's a blessing kasi meron tayong regular, no? Ito, pag-pray mo sa ganyan. Pero nung dumalaon, wala na pinag-pray ito kasi gumaling na, nasagot na yung mga prayers, no? Unti-unti. So, that means, He is there to heal us, no? He is there to restore us. He is always there para po ibalik tayong muli. Lastly, para po conclusion lang naman to. Sino po dito Baguio? Baguio ba yan? Alam niyo po yung ano yung weaver? Alam niyo yung weaver? Weaver. Hindi yung weave na ganun, wave yan eh. Yung nagahabi ba yon? O yung gumagawa ng mga carpet or gumagawa ng carpet. Meron pong isang weaver doon na meron isang sinusunod na pattern nung carpet nila. And then, siyempre, mag-i-start silang ganyan with all the manuals and instructions and the design. And then, may dumating yung time na kahit sinusunod niya po sinusunod niya yung design nung ginagawa nila, nagkakamali. Kalagitnaan na yun. Kung ikaw, anong gagawin mo? Let's say, inutusan ka ng supervisor mo, ito yung pattern natin. And then, at the middle of the thing, nagkamali ka, nag-iba yung lumiko yung design mo. Ang ginawa po niya, instead na ulitin uli, o instead na matakot, pumunta siya uli dun sa master designer. And ito po yan mga kapatid. Master designer po. Ang ginawa po ng master designer, kahit po nagkamali ng pattern yung ginawa niya uli ng bagong design. Pinaganda niya uli, binago niya from that mistake. Ano po yung kahulugan nito sa buhay natin? God set us in a purpose na we will have a life abundantly. Life na healthy. Life na wala pong problema. From the beginning, di ba lahat ng creation niya ay nagustuhan niya po ng Panginoon. Pero, kahit na po merong plano at merong mga manuals, instruction ng Panginoon para po sa buhay natin, para mo maganda yung pinipare niyang design sa atin, we ought to make mistakes. Nakakaroon po tayo ng kahinaan. Nakakaroon po tayo ng maling paggawa po sa design ng Panginoon sa atin. Pero ano pong dapat po natin gawin? Hindi po tayo dapat tayong tumigil doon. Ayoko na, Lord. Kung mali man yung design, kung nagkamali po ko sa design na ginawa, na pinautos mo sa akin,
bigay natin sa master designer. Give it back to the master designer. Kasi i-correct niya. I-correct niya yung mga mistake natin. Kung ano man yung mali ko, hello, ayan. Kung ano man yung pagkakamali ko at hindi maganda to, hindi to yung talagang original design ng designer sa akin, bibigay ko lang uli sa kanya and He will do the rest. Yun lang po, ibalik lang natin. Bumalik lang tayo sa Lord, huwag tayong tumigil doon. And everything, tandaan nyo lagi itong kwento na to, yung designer na yan, no? Ang Panginoon nakadesign ang buhay natin sa magandang landas. Pero, kung sakali mang magkaroon po tayo ng pagkakamali, magkaroon man tayo ng mali sa mga tinuturo sa atin ng Panginoon, there's always a chance na mapaganda pa uli ang ating buhay, balik lang natin sa Master Designer. Amen? So let's welcome 2026 with a big bang. not paputok, pero let's welcome 2026 na harapin po natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Palakasin natin. Let's always, as you always saying, focus sa ating pong Panginoon, sa Master Designer po ng ating buhay. And wherever we go, kahit na po we go wrong, He's always there to guide us and correct us and lead us to the path of righteousness. And will make our life the best. Amen po. Hallelujah. Let's all stand and let's sing this song. With all I am. Hallelujah, Lord. Thank you po. Lord, thank you for all the resolutions na ginawa po sa buhay namin. Thank you for all the mistakes that we have encountered through the past year, Lord God. And with you, Lord God, you're always there to restore us, Lord God, to forgive us. Because your love is unwavering love, Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Into your hand I commit them with all I am for you, Lord. Hold my word in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I see, the reason that I sing, and all I am. Hallelujah. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I believe in all of your ways, your promises forever.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that I sing, the reason that I sing, with all I am. Jesus, I believe in you. I believe in your promises. Yes, Jesus. I believe that you will be with us this coming year, O God. Lord, we thank you, Lord God. You're the reason that we live. You're the reason that we live, Lord God, because we believe in you. In Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Brother Joel. We're so blessed. Amen. Ngayon po ay tunay nga po ang ating lang Panginoon, ang ating pag-asa at wala na pong iba. Kaya po, kami po ay patuloy na nanawagan sa inyo na tayo po ay lumapit sa Panginoon. Amen. Ito lang po yung tanging daan upang tayo ay magkaroon ng makamtan natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa po sa narinig natin, tayo po ay napagpala at yun po ang maging susi upang tayo ay magpasya na lumapit sa Panginoon na sa kabila ng ating mga pagsubok na dadaanan sa buhay, ay nariyan po ang Panginoon na ating kasama. Kaya po, kami po ay nag-aanyaya sa inyo. Tanggapin po natin ang Panginoon sa ating buhay bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Amen. Dahil yun lamang po ang sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay at wala nang iba kundi sa pamamagitan lamang ni Jesucristo nang ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo, na yun po ay upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya doon po sa lahat ng nais tumanggap sa ating Panginoon, tayo po ay mananalangin at sumunod lamang po kayo sa maikling panalangin. Ito po ay panalangin ng pagtanggap natin sa Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Let's pray. Panginoong Jesus, salamat Panginoon sa buhay na walang hanggan, na sa cross ng Kalbaryo, pinagkaloob mo ito upang kami ay matubos sa aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, ako po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanang nagawa. Ito po ay aking pinagsisisihan ng buong puso. Linisin niyo po ako at pakabanalin ng iyong
banal na dugo. Ako po ay nagpapasya na tanggapin ka sa aking buhay bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Tulungan niyo po ako mamuhay at lumakad ayon sa iyong kalooban. Sulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tulungan niyo ako, Panginoon, upang ako po ay patuloy na makalakad at mamuhay sa iyong presensya. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Amen. Hallelujah. Lord, we lift you up, all those people who accept you as their Lord and Savior of their life. We speak blessing to them, Lord. Help them, O God, that Panginoon, Lord, they will continue, Father God, in knowing you, that they will have as mag-search po sila sa heart nila, Lord God, how, Panginoon, Lord, na sila ay lumago at sila at patuloy kanilang matutunan, Panginoon, Lord, na idesire sa kanilang puso, mahalin at paglingkuran, Panginoon. Igabayan niyo po sila, Lord, sa lahat ng kanilang mga lakad. Samahan niyo po sila sa kanilang desisyon. Pangunahan niyo po sila, Lord, kalooban mo ang maganap at ingatan niyo po sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Pagpalain mo ang kanilang buhay at ang kanilang kabuhayan at dinadalangin namin, Lord, na ang buong sambahayan ay makamtan ang kaligtasan. Gamitin niyo po ang mga taong ito, Panginoon, na tumanggap sa iyo, Lord, bilang instrument, Lord, para po sa kanilang mahal sa buhay. Makita ka maging pagpapala po sila sa kanilang pamilya, Panginoon, as they have a new life in you, Lord Jesus. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We give you praise, glory, and honor. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy And for this new year that has come, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace now and forever. Amen.